Lubos nga po mga idol ang pagkadismaya ng lahat ng mga fans ng Boston Celtics matapos silang ma-upset ng New York Knicks sa Game 1. At isa sa mga itinuturong dahilan ay ang pagbitaw nila ng napakaraming 3-pointer kung saan umabot ito sa punto na halos wala silang nagagawang magandang play. Mismong si Jason Tatum na ang aminado na nasobrahan sila sa 3-pointer na isa sa mga rason bakit sila nakambakan. Masyado nga silang nag-relax matapos nilang tambakan ng Knicks at dito at hindi sila masyadong naging agresibo. Kaya sa pagkatalo, na-realize nga ng team na hindi sila ganun kadesidido maglaro kumpara sa nagdaang taon. Pero maganda rin naman ang naging epekto nito sa halos lahat dahil gagamitin nila itong motivation para manalo sa susunod. Kailangan lamang nga po nilang mag-focus sa buong 48 minutes na laro at kailangan nilang bawasan ang binibitawang tira sa 3-pointer upang mas maging efficient sa kanilang gagawing game plan. Samantala, alam naman nga ninyo na nananatiling questionable ang future ni LeBron James since kahit anong oras pwede itong magretiro. Pero ayon sa balita ng isang analyst, malaki nga ang posibilidad na maglaro pa ito sa susunod na 1 to 2 years. Ngunit hindi rin naman ibig sabihin ito sa Los Angeles Lakers pa rin siya. In fact, para nga sa inyong kaalaman, isa si LeBron sa mga player na meron lamang natitirang player option sa team. Ibig sabihin kung sakaling hindi nito kunin ang kanyang player option at hindi siya pumirma ng extension, magiging isa na siyang ganap na unrestricted free agent at pwede nga siyang lumipat ng ibang koponan kagaya ng Dallas Mavericks. Ayon sa lumabas na balita, kung sakali man nga pong umalis si LeBron sa Lakers, ay ang Mavericks ang pinakamalapit niyang sunod na paglalaroan para makasama ang dating mga kakampi na sina Anthony Davis at Kyrie Irving. Kaya sa ngayon, nasa mga kamay ni Pelinka kung papaano niya makukumbinsi si LeBron na manatili sa Lakers. Pero base sa isang analyst, ang nag-iisang paraan para pumirma si LeBron ng kontrata ay kung magagawa nilang mapalakas at mapa-improve ang lineup sa pagkuha ng bagong sentro na makakatulong sa kanilang dalawa ni Luka Doncic. Sa kabilang banda, simula nga po sa pagiging liyamado ng OKC Thunder sa second series laban sa Denver Nuggets, bigla nga silang nagdelikado matapos silang matalo sa Game 1 kahapon. Kita naman nga ninyo na kahit anong gawin dito ng Thunder, meron pa rin sagot sa kanila ang Nuggets, lalo si Nikola Jokic. Kaya tagilid nga po ngayon ang kalagayan ng team sa serye dahil kapag natalo sila sa Game 2, hindi malabo na mawili sila ng Denver at hindi na sila makabalik pa sa home court sa Game 5. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat para makabawi, subalit magagawa lang naman nila yan kung aayusin ng batang big man na si Chet Holmgren ang mga laro sa crucial moment since siya ang mismong dahilan bakit sila natalo sa Game 1 nang hindi pumasok ang dalawang free throw nito. Kaya suggest ng mga fans, turuan ito ng kanyang mga kakampi kung papaano maipasok ang free throws at laban ng pressure. At kapag nagawa niyan, maaari maatablan nila sa 1-1 ang kanilang serye.